What's up, guys? This is Nikiko. I'm your non-spy friend. Mr. CDB 2.01, Dave Bornea. Ha! JR Syria, Laguna! Bakit? Bro. Kuya Dan si Brent. At kasama natin si... Luis Ontivero! Akala ko magsasalita rin siya eh. What's up, Luis? Guys, yeah. Kamusta, Luis? Okay lang, brother. Ayan, thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Yes, sir. Thank you. Solid to si Luis. Kasama ko to sa Encantadia eh. Yes. Wow. Fight team namin ni Jay. Oo, ni nandun. Olumar. Yes, sir. Stress sa madaling araw. Kami. Diba? No? Tapos nag-usap kami, bro, hindi pa ba tayo uwi? Habang namumula yung mata. Pero masaya. Sa experience na yun. Inuugat na yung mata. Nagtatagaan pa kami. Ngayon kayo ka-passionate sa craft niyo. Oo naman. At saka, never kami nagreklamo. Nang sinasabi sa prod. Sa sarili lang namin. kami nag-prod. Ano Bro, po? Yung na. Pumirma na tayo, di ba? Kaya. Pre, Balik tayo dito, balik. bro, kamusta yung experience sa Encantadia? Oo. Inaabangan yan, bro. Oo. At saka hindi, lagi sila nagte-trending. Oo. Oo, kasi ka-love team niya doon, no? Sino yung ka-love team niya doon? Si Faith. Faith Da Silva. Silva. Napagaling ni Faith, bro. Oo. Galing ng... Masaya yung Encantadia para lang kami ding naglalaro. Kasi para siyang yung mga nilalaro ko ng mga video games. Costume ka lang. Iba-iba siya. Mas Grabe nakakatulong... yung fanbase nila. Yeah. Mas nakakatulong ba yung nagka-costume kayo? Para sa role mo? Oo. Pagkasuot ko na yung costume, parang mas madali. Parang 50% ng preparation mo sa craft, parang ready na. Tapos yung other 50 mo, yun na yun. Mag-internalize ka. Pero once na masuot mo, parang... Iba siya eh. Pagkakumpara ng mga normal na role natin. In damit-damit lang. As tao talaga. Pero pagka-costume, iba rin eh. At saka yun, character talaga eh, no? Once nasuot mo yung costume mo, talaga. Ibang tao ka na eh. Ibang Ibang tao. tao. Yung tigas mo, iba yung tigas. Iba yung tigas. Yung pang-dayo. Alam mo, makikipag-away ka talaga. Yung puntahan pang Pepsi lang. Pero hindi mo ka nabot. At dahil dyan sa Encantadia, sikat ka na. Hindi naman. Sikat na sikat ka na. Dati pa, bro. Oo, pre. Sikat na sikat. Pasikat lang dati. Kailangan pera eh. Pero bro, balita ko, Nepo baby ka raw. Oo, may mga naririnig tayo kanina eh. Oo. Then narinig ko kasi sa babae, uy, parang Nepo baby to ha. Totoo ba yun? Ito yan, bro. Ang balita namin, kamag-anak mo daw si Senator Risa Ontiveros. Uy. Yung private jet namin. Uy, hindi, idol yun. Guys, Idol yun. branded dito. Hindi naman Nepo baby to si Luis. Sana nga, Nepo baby bro eh. Kung Nepo baby ako, siguro, Luis Ontiveros. Pinakamahirap na Nepo baby. Pinakamahirap na senator ng Pilipinas. Kamusta naman? Kamusta yung Check ano? your taxes ko, please. Check niyo may makikita. Dagdagan nyo. May mga backlash yun, bro eh. May mga na-receive yung backlash nun. Nung pumunta Nasisilip yung mga ka ba? Nepo Baby, so... Bro, wala nga eh. Hindi nga. Sayang. Hindi nga Parang, nila ako eh. parang tatampo ka. Nanti ka sisilip. Actually, ako din eh. Hindi nila ako tinuturo. Oh, ikaw! Ko, di ba? Putol mo yan eh. Di ba si... Sabihin ko ba? Sabihin ko ba? Oo, name drop. Kilala ko, mga to! Yan. Bro, pinapaaral natin. Ikaw, pinaaral ka namin ha, bro. Scholar ka rin ng bayan eh. Oo. Hindi ka taga-UP, di ba? Hindi naman. Oh, bayad lang ng taxpayer yung... Mga trip mo. Dami namin nagpapaaral sa'yo. bro. Oo nga eh. So, you, bro, si Senator Risa is making waves sa government through good governance. And ikaw, bro, you're making waves here sa entertainment industry. Ano yung isang bagay na natutunan mo dito sa entertainment industry, bro, that you want to share with everyone here?
na medyo marerelate ko sa karera ng tita ko. Yes. Sa Parang sa akin, siguro mag-agree kayo na ngayon, mas madali na maging artista. Especially with social media. Simula Yes. sa social media, madali mag-artista, pero ang natutunan ko over the years sa career ko din is yung tunay na laban, yung paano ka magsistay. Yung relevant. Yeah, yung hindi ka malalaos, hindi ka Longevity. longevity talaga. Yun yung di rin ata naiintindihan ng karamihan ngayon kasi parang yun nga, instant fame. Artista ka na. Pero yung tunay na laban talaga, yung pang-araw-araw yung pagstay. na nakakabook ka ng trabaho eh. Kasi pag project-based tayo, hindi tayo guaranteed mga paps. Mismo. Mismo, bro. Mismo, pare. Wala tayong ganun. Bro, hindi ka sure. Di ba sure? Sorry, Jay. Di ka sure. Sino yung guaranteed? Sino yung mga guaranteed? Sino ba yung mga nasa taas? Yung may trabaho kahit support. Ako nasa taas ako. Kasi may second floor yung bahay. Nandun ako sa second floor kaya nasa taas. Pero totoo yun yung fame over di ba? Yung fame over craft. Yan. Kasi maraming mga magagaling talaga na hindi nabibigyan ng... Oo naman. Tulad? Ng shot. Tulad. Ginagawa na lahat, no? Pangalan na initials. CDB? Shit! NC? Okay. JA? BV? LH? Na yan! At ito ang... Hindi, ito ang... Memo! Kayo po ay pinapatawag namin sa kaso ng Your Honor. Sa totoo lang, wala naman kaming sama ng loob. Hindi, meron. Biglang tumahimik. Hindi, tampo lang. De, pero, ganun talaga. Pero, ayun nga, mahirap mag-stay. Magstay. Sabi nga nila, bro, maraming tinatawag pero kakaunti lang ang natitira. Mismo. Kaya tayo lahat thankful pa rin tayo kasi kahit pa paano, di ba? Nandito pa rin tayo sa industry. Tsaka patas tayo lumaban. Yun naman talaga. Yung iba kasi tumatagal kasi matindi yung kapit eh. Yung politika. Sa loob. Sige nga, pangalanan mo yung... Hindi. Pero pakirecord to ng matindi with subtitles. Maglalahad ako ng mga listahan ng mga kung sino ang mga contractor na to sa loob ng industriya ng showbiz. Pero hindi. Talaga ba sa showbiz? Ang galing. Nakakatakot. Parang ito yung maging next expose ng Pilipinas, pre. Yes, sabi ko talaga, pag nagkapera ako, di ko na kailangan mag-artista, yayarin ko. Pero sasabihin ko sana, Ataubo ang industriya. Snap election. Lahat ng sikat, pababagsakin. Yung mga hindi pinapasikat, paangatin. Babawas natin yung TF nila sa mga... Yan. Iboboto ko to. Susunod na eleksyon. sasabihin ko sana para safe eh. Hindi sa showbiz eh. Sinabi agad niya. Kaya sa showbiz yung listahan. May good governance. Minsan lang ako mag-ano ba, syempre, i-all out ko na. Oo. Bakit? Mawawalan ako ng trabaho. Next Wala week tayo, na wala na wala na nga akong trabaho. Baka next week wala na tayong taping. Hindi, joke. Hindi, okay lang yun. At least meron freedom of speech. Freedom of speech. Omsim. So, the fame over craft. May mga tao na, kunwari, yun nga, sumisikat overnight sa social media. And yung mga tao na pinipili yung craft kahit hirap na sila just because mahal nila yung ginagawa nila. Yeah. Yun yung magte-test sa'yo as a person in anything that you do. Diba? Parang, kunwari, if you want to excel in something else, whether that's in show business or the public office, it takes grit and puta ng power. Laban, bro. Yeah. Kailangan mo lumaban. May napanood nga ako na video ni Matthew McConaughey na interview or podcast din. Tapos sinabi niya, ano bang meaning ng success para sa inyo? If naglalay, nagsisteal, nagtaking advantage kayo of your power, ang meaning ba ng success is yung dulo? Tapos bahala na yung way mo papunta dun sa success. So, nasan dun yung ethics? Yun lang ba yung panghahawakan mo? Naging successful ako. Ano yung pamantayan ng
ng way of going to that success is kung ano yung nagawa ng successful person na yun, kahit sobrang gago ng way niya papunta. Is that the standard now? Or will you hold on to your values and ethics? Damn, bro. Grabe, no? Wala. Parang after na bigla kayo naging malalim. Ano nangyari sa inyo? Hindi, yun nga. Kumbaga, yung inaasa mong kasikatan nga, kumbaga yung price to pay also is, kumbaga sa pagiging artista, nawawala sa atin yung unang-una privacy, di ba? Yes. Yung freedom. Kasi ngayon parang, ang tingin ng tao, pag public figure ka, automatically they equate you to as public property. Yes. Diba? Bro. Na parang as if may Karapatan sila, Akala, ganito sila gawin mo, nagpapalamon ganyan. sa amin. I mean, don't get me wrong, audience, sila talaga yung nagdadala sa atin ng pambayad. Pero, hinay-hinay lang kayo, guys. Hindi kayo naglalagay ng pagkain sa mga table namin. Parang ganun lang, di ba? Kasi ngayon, ang problema sa akin sa social media is, hindi tulad before social media, pag sinabi ko sa'yo, tangina mo, Nikki, yabang mo, masasapok ako. Ngayon kasi, walang repercussion, pare. Walang consequences na on social media. I mean, there's cancel culture, pero it doesn't really apply to non-public figure. Unless sobrang controversial yung sinabi, di ba? Pero, ngayon kasi parang borderline abuse na yung pananalita din ng tao, di ba? Especially pagka may nagkamali yung isang public figure, whether politico or nasa entertainment, ang galing natin mag-judge. Mang-judge, oo. Manlait, todo, as in talagang Keyboard warriors lahat. Keyboard warriors. Galing man trash talk. No? Pero, pag nasarapan mo, Wala. Tahimik. Hindi kaya. sarap lang ibalik ng mga ganun. No? Ano sabi mo? Isa lang sa paka na agad. Ngayon kasi bago ka makipaglapakan, muraan pa lang, meron na nakaganon. Oo, may nakapost na, bro. Sobrang ingat mo na gumalaw talaga, no? Saka parang masyado ng... Dahil borderline abuse na, pero also, yung ibang tao naman sobrang sensitive. Na pag binalik mo sa kanila yung mga banat or kahit dark humor lang, hindi nila matik. Na parang biglang nagiging narrow-minded sila, close-minded. Pero pag sila yung magsasalita, parang, di, kailangan, Open-minded ka. Oo. Diba? Kailangan mo i-take. Open ka dapat sa criticism. Hindi ka pwede. Hindi, pag ganun, lalaban din ako. Hindi, sabihan ko rin siya ng mga, di ba? Pag may mga sinasabi sa akin na, uy, kunyari when it comes sa showbiz, pangit naman umarte nito, di ba? Re-replyan ko yan. Ano yun ko rin? Mas pangit ka. Lolo mo, pangit. Labanan. Yun yung price to pay ngayon, Pag sikat ka or public figure ka, Talagang... Hindi ka pwede magkamali. Hindi ka pwede magkamali. Or i-expect mo na may mga kupal na mga tao na mag-chat sa'yo or mag-comment sa mga post mo. Pero bro, meron talagang mga bitter talaga na tao talaga, bro. Yung hate They lang, just, hate lang. Yung gusto nang ilabas talaga. Malakas yung loob nila kasi anonymous sila sa internet, social media. Walang consequence lang talaga para sa kanila. Tsaka bro, pag opinion talaga nila. Wala silang pake. Walang basahan Walang basahan ng opinion. Basta may masabi lang, Ganun yung mga nangyayari sa social media Ano yung mas gusto nyo? Yung before social media or ngayon na accessible na yung social media for all? Pareho kasi may good sides. 50-50. Ikaw alam isa, Kasi yung social media ako na-appreciate sa kanya yung sa trabaho, yung na-produce ng trabaho. Well, yes. Yun yung, nung nag-PBB ako, before that, pasikat pa lang yung Instagram nun. Pare, before, para dumami yung followers mo, kailangan araw-araw ka yun. post. Diba? Naalala nyo yung time na yun. Tapos ako,
ano ako dahil coming from modeling, ganyan. Kami ni Gil. So, yung caption ko, one-liner lang, one word lang. Minsan wala pa. Pero yung hashtag ko, bangkapal. Alam mo yung mas malaki pa sa photo. Yung gano'n. Kasi lahat na, baller, artist, model. May lahat na shorts. Lahat na may mention mo, pare, para lang maangat ka sa algorithm. Hindi ko pa nga alam yung salitang algorithm nun. Actually. Pero ngayon, di ba, mag-post ka, blow up na talaga eh. So, ngayon, hindi mo na kailangan trabahuin masyado. Pero, yun nga, parang dahil sa out in the world na, once you post it, wala nang bawian. Mismo. Diba? Yung digital footprint, no? Yung digital footprint mo. So, kung yung opinion mo, more on the personal side, nakatatak na siya. Mismo. Pero before, puro trabaho lang nagagawa sa sa social media, which is yun yung maganda. Ngayon kasi it's platform for feud na eh. Lahat. Oo, di ba? Daming content from videos, photos, texts. Yun. Nandun na lahat. No? Andun na lahat. Public information also, nandun na. Pera. Omsim. Lahat, no? Mismo. Pengin pera. Kami hihingi sa'yo. Oo. Ayun, guys, sorry, Nepo Baby nga pala ako. Ako nang bahala sa mga Meralco bill niyo mamaya, guys. Ano na ba? Ako na magbabayad netong prod for the day. Ano yung pinaka masamang comment na nakita mo sa post mo? Hina-trigger ka? Ako, ano, Kasi feeling ko lahat tayo natawag ng bading. oo. Natawag na alaga ng bading. O kasi, parang for me kasi na, ano na eh, anong tawag doon? Stereotype? Stereotyping. Hindi. Generalize? Ano ba to? Na-desensitize na ako. Kasi, di ba, modeling pa lang. Meron na yan eh. So, pagdating ng showbiz, parang i-amplify lang nila. Pero ganun pa din eh. So, Basurang comment hindi na siya, kumbaga, hindi siya worse sa akin. Ano pa bang worse? Ano ba? Siguro nilait ka na lang, no? Oo. Ha? Nilalait na lang yung whatever yung post mo. Oo. Oh, how do you deal with bashers? Wala, nililibre niya ng McDo. Ay, basher kita. Tara, McDo tayo. Basher, pare, ako ini-ignore ko na lang eh. Hindi na lang pinapan. Hindi kasi ako yung type, siguro kung ako yung type ng content creator na nagka-capitalize ng bashing. May mga ganon, no? Yung magpapaka-keyboard warrior ako na makikipagsagutan. Pero hindi ako nababayaran sa bashing. Hindi tulad ng iba eh. So, parang for me, hindi ko na rin siya pinag-aksaya ng oras. I mean, alam nyo to, pagka may trabaho tayo, trabaho. Pag walang trabaho, hindi na rin naman natin ina-align yung sarili natin dun sa mundo na yun eh. Kumbaga, ako, ewan ko sa inyo, di ba? Ito, this is Luis Ontiveros as an artist. Paglabas na, pag sa likod ng camera, personal ko ng buhay yun, di ba? Hindi ko na parang the whole time artista mo. Nakakapagod, bro. So, pag sa social media, more on personal na lang. Bro, balikan natin. From modeling industry na sinimulan mo, paano ka nakapasok naman dito sa entertainment? The television industry? Ayun, na-mention ko, nag-start ako sa showbiz because of PBB. PBB. Oo, talaga. Tapos, from there, dire-diretso na. PBB talaga. Anong year yun? 2017. 17. Tagal na rin, no, bro? Meron ka pa bang mga kabatchmates doon na nakikita mo pa rin or nakakasama mo pa rin dito sa industry natin? Well, sa batchmate ko si Maymay. Kailangan si Maymay, di ba? Etrata? Well, hindi ko na siya, siya yung batchmate ko sa teens. Pero sa aming regulars kasi kami, ang kabatch ko talaga sa regulars, adults, sina Will Dasovich, Maninay. Yan, ilan na lang kami. Actually, parang, dito yung sinasabi kong topic natin kanina, madaling mag-artista. Pero mas mahirap tumagal. Kasi sa batch namin ng PBB, ako na lang yung nag-aartista. Kasi si Banina yung naging YouTuber. Si Will, dito siya nag-attempt talaga eh. Nagpaka-YouTuber siya. Yung the rest nag-attempt pero hindi na sila tumagal. Lumipat na sila ng ibang path, kumbaga. So dito ko napatunayan na kahit di ako nanalo doon sa batch namin. Sabi kasi sa akin doon ni nung mga bosses, sabi niya, Luis, nung pagka-evict sa akin, huwag ka mag-alala, the real battle is outside. Okay. Nung time na yun na parang, okay, sige. Sabi niyo eh.
Pero ngayon ko after some time, doon ko naintindihan na, nga, no? Kasi kahit pa paano, grateful ako na blessed pa rin ako. May trabaho pa din ako. Wag nabibigyan pa rin ng mga pagkakataon. So, doon ko napatunayan na hindi porke you didn't succeed on the first run, but kung contest man yan, reality show, whatever, it doesn't necessarily mean na hindi ka pwede maging successful. Not saying na successful ako kasi never baby ako So, hindi ko na kailangan magpaka-successful ako. Yun na yun, no? Pangarap Bro. ko yan ngayon, bro. Either maging contractor ako or nepo baby lang. Yun. Sa next life, Yan sa yung next goal. life. Next life. Sana kami rin, no? Oo. Sama kami sa dream mo. oo. Sama kami. Oo. Pare, imagine mo, lagi tayong trending. Oo. Diba? Hindi tayo nakakalimutan ng mga tao. Famous talaga tayo, no? Bago sila magdasal, minumura tayo. How thankful. Feels good. Always to be remembered. Yo. Feels good for the wrong reason. Bro, ngayon na ang pag-aartista at pagiging influencer, para siyang synergy of both industries. And you're doing business also. What do you enjoy more? Ako, business. Business. Oo. Ngayon, ito napag-usapan natin to, di ba? You have your own businesses. Kayo din. Ako, parang I'm staying in the industry for as long as I can. Kasi, one, I'm passionate about my craft. Parang kayo din, di ba? But at the same time, parang natutunan ko, lalo ng pandemic, ang naging realization ko is, una, nag-shutdown yung ABS. I was about to transfer to GMA. And then, nung pag-transfer ko, nag-pandemic. So, panic mode. Panic Mga mode, yes. artista, I'm sure, di ba? Parang kasi, grabe yun. matagal na, naka-4-5 taon na rin ako sa showbiz. So, kumbaga, parang, shit, paano ako babalik? Saan ako babalik? Ayoko na mag-aral. Corporate life it's been a while. So, nagawa ko yun. So, sabi ko, shit, wala na akong career. Paano kong gagawin? So, doon ko na-realize na I can't make the show business my bread and butter. So, ngayon parang gagawin ko siya until I can, but at the same time, I'm using it as a infinite pool of network para sa business ko or whatever venture. Kung either kayo, maging either business partners, clients, suppliers, di ba? Mga ganun. So, parang being smart about it na lang. Kasi natanggap ko na yung na I might not reach yung point ng Alden, Daniel Padilla, Ding Dong levels na parang yung alam mo, lahat tayo May mga na-aspire questions mo ka na maging sikat ka talaga eh. Kasi yun nga, going back, fame over craft eh. Yes. If you wanna make real money sa industry na to, syempre gusto mo yung maging leading man kasi matinee idol kasi nandun yung pera, endorsements. Di ba? Yung mga rackets. Kasi sa taping, tingin ng mga tao, mabubuhay ka na sa taping eh. Hindi nila alam. Hindi palagi. Maraming challenges. Hindi na may taping ka, nabayad ka na enough para pang tapat sa mga bills Monthly mo, mo. di ba? So, Automatic yun. na glamorize pag sinabing celebrity ka eh, di ba? Pero yung real work behind it, damn bro. Siya mabigat ang trabaho. Oo. Nakakadali, man. Tsaka ano rin siya, bro. Kumbaga, sige, mas malaki yung talent fee kumpara sa sweldo sa average employee. But, very physically taxing din yung trabaho natin eh. Yeah. Kumbaga, we have no choice but to subject ourselves sa mga, kumbaga, hazardous na work scenarios. Fight scene, may nadidiscrasya. Diba? Tapos yung excessive na tuloy-tuloy puyat. Over Diba? fatigue. Over may mga fatigue, lagnat, diba? Yung Tapos ang pangit pa ng healthcare system sa Pilipinas. yun. Exactly. There. Good point. Good point. Sininakaw nyo. Yan. Oo, di ba? Tapos sinisisi nyo sa tita ko, mga. Ayan, no? Research tayo, ha? Oo. Fact check muna, fact check. Libre na po. Ginusto mo ba talaga mag-artista? Noon pa? Bago mag-PBB. Alam mo, tuwing tinatanong sa akin yan, bro, until now, hindi ako sure eh. Kasi, nag-start ako as modeling. I'm sure kayo rin. May tsura ka, mag-model ka. Diba? So ako, parang ganun din ako nag-start. Na-scout lang, tapos, bagay ka mag-artista. Mukhang pwede ka, ganito, ganyan. Kaya nga sila, no? So ako kasi, na-saturate ko na yung karera ko as a model. So, sabi ko, anong next? Pag-artista. So yung PBB ko, bro, in the span of 10 years,
pang 7 season yung napasukan ko eh. Mhm. Nag-audition ako for how many years? I think 6 years straight. Wow. Yes. Mhm. Grabe. But without yung hindi ako wholehearted na I want this. Okay. Kasi it was more of a, Try lang. try and also a need. Kasi wala na nga, hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Okay, gets. Hindi ko alam yung gagawin ko kumbaga ano next sa modeling. Mhm. How do I level up from there? Kasi nung after PBB ko, bro, munti ka na ako mag-quick in my first 6 months. Mhm. Ano Kasi- yung mga challenges nung after PBB? Bakit mo gusto Naging mag- challenge sa akin, bro, kasi nakita ko how superficial Mhm. yung industriya natin. Superficial in a way na kailangan you have to offer a persona, a facade. Hindi ka pwedeng as sneaky ko, as Dave, kung paano ka sa bahay sa mga kaibigan mo. Kasi the management will not allow that. As simple as before, mahilig ako mag-run ng errands ko. Ano mo yung basketball jersey, basketball shoes, slippers. So magmumall ka. Na-picture ako, napagalitan ako dun. Na-memo ako dahil lang sa ganun. Parang, tangin na sarili ko tong buhay, personal ko tong oras. Okay, gets nung una, parang late na bagay. Pero, naintindihan ko eventually yung value na sinasabi nila. Na branding, Image. ganyan. So, yun, hindi ko talaga siya gustong ang gawin. It's more of a need. Kasi hindi ko alam yung gagawin kong career na after that. Eh. So, yun. But now, eventually, natutunan kong mahalin yung trabaho kasi na-inlove na rin ako sa pag-arte. Nung una, pare, di ko inaaral yung mga script ko. Kunwari, di ba? Isang buong Basahin mo script. Bro, tinatanggal ko yung mga pages na may eksena lang ako. Tapos yun lang yung binabasa. Hindi ko binabasa yung mga eksena. Bro, kasi pumasok ako after PBB, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong umarte. Nagwo-workship ako nun, pero parang na-discourage ako kasi parang, shit, kailangan ko makikeep up sa mga tao na kanya-kanya sasakyan. Di ba? Yung mga Yung flashy, glitz and glamour. Oo. Maganda na I suot, didn't have the means din eh. Gets. Oo. How parang about tingin- after PBB? may nag-offer ba sa yung mag-politics? Or After naisip nga mo ba? ng artista, di ba? Politics. Kasi yung mga nasa politics na, di ba? Puro artista yun dati. Tumatakbo na. Oo. So, next, May ganun ka bang plans? so, mamaya ito na talaga Sana yung nga laser. nag-audition actually, nag-audition naman yung mga politiko sa atin eh. Ito yung election eh. Pag magpapasa sila ng ano, Masyado tatakbo lang ako. tayo Sumasayaw. hindi mahigpit yung ano natin eh, yung audition process natin masyado madali eh. Kailangan NBI requirement eh. Oo. 'Di ba? Proven na convicted criminal, nakakaulit pa sa Senado eh. Oo eh. Teka sa mukha eh, sarap tampalin yung larynx eh. May lalamunan pag gumalaw ulit. Ang ina binabayaran. Pag sinasabi ni Luis na imagine ko. Imagine nga yung tsura nung ano. Layo sa tita ko eh. Tita ko straight arrow, yung pamangkin, balubas. Balubas. Ito na yung pinakamatapang na tao na kilala ko. Anong gagawin nila, bro? At tanggalin nila ako? Hindi mo naisip pumasok Ha? sa politics. Bro, lagi Di ako ba? natatanong kasi ilang taon na rin ako, bago ako mag-PBB, nag-trend ako sa sa campaign. Sa may mga ibang anak, pamangkin, mga relatives. Dami ko rin natutunan sa pagkampanya para sa tita ko. Kasi nakaikot akong Pilipinas, ganyan. So, gandang experience eh. Pero, doon ko rin naintindihan na bro, kung gaano karumi yung politika natin. Na marami, like nakilala ko sila. Sino? Wag. Handa na ba kayo? Ano ba? May legal na ba kayo? Mukhang mapapagastos tayo sa inyong funds for legal fees. Wait. Kanina sa Hindi pa showbiz natin lang kaya. Hindi pa Ngayon, kaya, bro. politics naman. Sabi ko sa inyo, bro eh. Marami nalalaman to sa Luis. No? Wow, bro. Pero safe tayo dito. Wag na natin sabihin na lang. Baka mamaya may subpina na I think in many industries also, prevalent itong mga good and wrongdoings. So, Oo naman. depende na lang sa bigat ng mga pinagagawa. Kung ano yung kaya ng konsensya mo. Patigasan na lang ng mukha. Yun. Mismo. Bro, alam mo ba, simula
exposed tong DPWH, flood control, I've been dreaming, like daydreaming na makita ko yung mga buwaka ng inang politiko yan, contractor. Gusto kong sampalin, bro. Alam mo yung parang I'm willing to take on an assault lawsuit. Pero mailabas ko lang kasi taxpayer. Pera ko rin naman yan. Mismo. Pinaghihirapan nating Alam lahat mo yun, yan. diba? Grabe yung binabayad natin, no? Oo. Exit mo na yung tita ko in the picture, pare. Parang I feel like I can speak for everyone, 117 million Filipinos na puta gusto na rin nilang banatan tong mga buwaka ng inan to. Imagine Alam mo yun, billions, yung trillions. oh bro, sabi ko sa'yo, Hindi mo kung walang ma-imagine. consequence bumaril, bap. Alam mo yun, gagawin mo yun sa perya. Alam mo yun, kahit ano. Sana pre, Yung kahit ganyan lang kalapit yung mga duck, tutok mo pa para makuha mo yung price. bro, alam mo yung sa The Purge, dapat may ganung oras eh. Talagang 5 piso. Diba? Dapat nga mangyayari yun sa ano, bro. Bro, yung sa The Purge, no? Purge. Oo, may isang gabi lang na ganun. Gabi lang, bro. Ano isang gabi? Kahit 5 minuto lang, punta ako agad yun. Kahit 5 minuto lang. Gasul. Yan. Chabos asa mo. Yan. Tela, lighter. Gasero na yan, Brad. Sama-sama sila doon. Oo. Pero mahirap. Sarap niyan, bro. Luis, ano yung hope mo sa Pilipinas? Ano yung hope? Hope mo sa Pilipinas, sa bansa natin? Bro, full reset. Full race. Purge talaga. Purge talaga. Akala ko. Sorry, medyo iba lang yung gigil ko. Pero, kidding aside, feeling ko, parang kailangan natin i-reverse psychology yung government structure natin. Kasi tayo, parang we've been thinking, kailangan natin ng matinong presidente para umayos ang Pilipinas. But what if collective yung decision natin gagawin natin na kahit gago yung presidente man natin, kung ano man administrasyon, pero kung pipiliin ng bawat city, bawat provinces, malagyan natin ng matitino, sila yung collective power. Kaya nilang tong outnumber. Diba? Dapat daw mula sa ilalim eh. Oo, mula sa ilalim yung structure. Parang, as in, ground up talaga yung ayusin. Ngayon kasi parang Sa taas top, gusto nila pababa. pag Mahirap eh. Kasi itong mga to, nakatikim na rin sila ng sarap eh. Pero kung lahat mas multiply mo yung mga matitino versus hindi matino, feeling ko may chance tayo. Our numbers, no? Oh, power numbers talaga. Power numbers. Together with syempre, 'di ba? Together with the public. Which is buti ngayon kahit papaano nagiging matalino tayo. Pero wag lang sana natin na let it slide. Oo. Kasi Kasi mangyari talaga. Oo. Pero bros, disclaimer lang. Opinion lang to ha. Baka mamaya ma-laser na talaga tayo dito. Opinions lang. Laser. Freedom of Speech. Wala tayong Wala naman ako binanggit ha. wala naman. Oo, wala. At saka hindi tayo galit. yung binabanggit. Hindi tayo galit sa mga nangyayari. And Ako, yung galit ako. Galit na pa. Kayo, okay lang kayo, hindi kayo galit. Ako galit ako. Galit din ako. Hindi galit ako. Pero wala tayong sinabi mga pangalan. Pero And I think yung generation ngayon is very aware of what is happening. Pag yung mga unpopular opinions, bro, doesn't mean wrong, man. It's just different. Let's just keep an open mind. Kasi tayong Tsaka just look over your shoulder kasi marami kaming mga gantong opinion eh. So, if you're seen in public, you're not safe. True. Kilala niyo. Ako, hope ko sa Pilipinas, alam niyo ano? Ano? Sana death penalty sa mga korap. Yan. Death I value penalty. life All life. Hayop, tao. But for this matter, they deserve it. Kasi they've ruined millions of lives. Kasi, at saka yung takot na lang. Once na mangyari yun, yung takot na mga nasa posisyon, talagang di sila gagawa ng kahit ano. For sure. Pero kailangan yung justice system dito. Maayos. Bro, look at the first world country, Singapore. Yeah. Sa Singapore, may death penalty for corrupt. But at the same time, mataas yung sweldo ng politicians sila. Mataas yung sweldo. Kaya hindi sila nasisilaw sa pera. Tama. Diba? So, maybe, kung ganun gawin natin dito, kasi ngayon parang naging daming career politicians. Sabi nyo nga, kahit artista, diba? Grabe. Lipat.
Meron niya akong nakita, kagawad lang, naka Land Cruiser na. Diba? Paano? Ha? First termer pa yun. Bigay ito nino. First termer, diba? Di ba? Bigay ito nino. Okay. Oh, yan. Lala, di ba? Pirma lang. Ako yung hope ko, yung generation natin ngayon, wag na kayong tumahimik. Kung meron kayo, kuwari, makiisa kayo pagdating sa elections, wag niyo sabihin na hindi counted yung one vote nyo because your vote matters. Pag nagsama-sama yan, like you said, bro, Luis. Ba't ka naiiyak? Pause, bro. Kalaw naiiyak ka, bro. Yun, so, yun. Sana yung generation ngayon, yung magbago in our ways. Ako, I have one wish pala, or hope for Philippines. Hindi to included. This is part of the advocacy of my business. Sana i-push sa bansa natin. I-include sa educational curriculums yung financial literacy. Yes. Kasi I feel like if para maging isang financially literate ka, kailangan critical thinker ka rin eh. So kung matuturuan yung kabataan natin in school pa lang on how to make money on their own without kahit na walang trabaho, yung hustle culture, mas matutunan, ma-embed sa utak yung diskarte ba? Trading their time for money. I feel like kung marunong yung karamihan sa atin ng ganon, hindi tayo aasa sa mga ayuda. Totoo yun. Alam mo, hindi ka magiging dependent sa sistema. Kumbaga, you learn how to build your own system to build a better life. Yeah. Which entail will create better decisions for yourself at saka sa pamilya mo. So, pag buboto ka, pipiliin mo yung mga tao na nag-a-align doon na, oh, okay, yung tao na to or official na to can help my business or my career flourish pa in the next coming years para sa magiging pamilya. Parang ganun. Ang dahil pa namang umaasang relatives na ay, iaahon kami sa hirap na itong anak ko. Ay, hindi tayo kasi ganyan, utang sandwich, tayo ganyan. Sobrang hirap nun. Tapos tuloy-tuloy na yan, generation by generation. Kasi yun na yung alam ng bata eh. Oo, diba? Pero ang hope ko naman sa politics natin na maging transparent lahat ng galawan nila sa loob. Para doon pa lang daming mata nakatingin sa'yo eh. So, makakonvict ka agad kung mali yung ginawa mo, di ba? Ako, yung wish ko lang talaga sa Pilipinas, bro. Alam mo yun. Parang iba yan. Hindi na... Parang sasabihin, illegalize yun. Men, binabago na kasi nila yung yung national animal natin. Mga animals lang, ginawa nilang buhaya. Ayun, Tama. good governance lang, bro. Good governance. Yun lang yung gusto ko din, men. At saka sa mga tao din na parang sana pagbigyan din nila yung yung sarili nila na, alam mo yun, maging bukas pa. Huwag tayong masyadong, kasi ngayon parang may mga dinadaan nila sa, kasi idol ko to, itong Oo nga eh. idol ko to. Men, tingnan muna natin yung yung ano bang talaga? Credentials, exactly. Yung nagawa. Performance nila, yung nagawa nila. Hindi timbangin nyo kung sino ba yung karapat-dapat na, ano yun? Yeah. Maging wais na sana yung mga Pinoy eh. Kasi minsan din nakakaawa lang din. Kasi parang somehow kasalanan din mga Pinoy. Kasi nga, tumatanggap tayo sa mga inaabot nila na sinasabi nilang nanggaling sa kanila. konting pakinig. Nagpapaapi tayo. Pasok din talaga doon yung fame over craft. Buduts lang eh. Sikat no? Binoboto. No? Buduts lang katapat ng Pinoy na may paresa ng ayuda eh. Totoo, bro. Kaya, yun lang. Yun lang yung gusto ko. Pero if ever, bro, Pilipinas, nagka-purge. Oo. Sinong unahin nyo? Birthday wish ko yan. Kahit tirador lang gamit ko, bro. Saya na ako. Jolen lang bala ko. Bababad ko sa may suka na may silit tapos tubig na imbornal. Para mabaho pag tumama. Tapos may infection agad pag nasugat, bro. Sino unahin nyo? Sino ba? Bro. Preparado ka. Bro, sabi ko sa'yo, I've been daydreaming about this shit for fucking weeks nagsimula tong expose na to. I swear. I swear. Nahihiya lang ako sa tita ko eh. So, tita, I'm sorry, but I'm also a taxpayer, so I think you can let this slide. May batas naman Wait ng Pilipinas. until, May batas naman. May batas naman eh. Bakit? Hindi lang nagagamit Power pa. numbers, bro. Power numbers. O ikaw, bro, sino? Purge?
Sino unahin mo? Too many to choose from. Decisive ako. Oo. And dito ang... Ano na, bro? Thank you, brother. Bro, solid bro.